Ay, dapat ano niyo na ha, lagi ako may presentation. I-remind niyo na sa'kin lagi, "Ma'am, walang presentation nakikita." Wait lang ha, i-share screen, naka-share screen naman na ako 'di ba? Ay hindi pa. Hindi pa. See hindi pa ako naka-share screen. Yes, okey lang Ma'am Excel, alam ko 'yan 'pag may baby. Yan, naka-ano na ako and then ila-livestream ko na po siya and then nag-start na siya mag-record. Yung kaka-start lang kanina, biglang ano, guys, biglang yung kapitbahay namin nagpatugtog ng malakas. Lumabas pa ako, "Wait lang, mamaya ka na magpatugtog." Nag-asa ako ng ano, na-stop muna ta's mamaya na lang sila mag-ingay ba kasi Sunday dito, eh. Okey, start na ng livestream. Yes, ma'am. Sino po yung nag-raise hands? Sino yung nag-raise hands? Okey, kung wala pong question, lower down na your hands and then 'pag may question po kayo, hands up, okey? Pero 'pag wala pong question, lower down na para alam ko po yung mga mag-aasalaga. Hi, Ma'am Cecil, kumusta ka na? Okey, start Ma'am, na si tayo. Michelle coach nagre-raise ng hand. Yes, Ma'am Rochelle? May question ka, Ma'am Rochelle? Ay, okey, mag-start na tayo. Wala kayong question, ah? Wala man, napindot lang. Parang takot na takot sila mag-ano, parang takot na takot sila mag-ask sa'kin ng ano ba, ng mag-ask. Huwag kayong mahiya sa'kin, kapalan niyo mukha niyo. Huwag kayong mahiya, 'no? Yung Hindi siya mga nangangagat. oo, hindi po ako nangangagat. Tapos promise 'pag naging ano na kayo ng, member, yung mga makakasama niyo mababait tsaka matutulungin. Pero guys, start na tayo. Okay, ang topic natin neto, isakop lang po siya ng lead gen and appointment setting. Pero as I've said before or scheduling success, managing appointments across time zones. Mas maigi, kung papasukin natin ang pagiging VA, appointment setter or lead gen, is malaman natin kung paano pag-set ng appointment sa different time zones. But before tayo pumasok, mag-set ng appointments, is marami pa tayong dapat i-consider. Itatakal ko yan today and then ano tayo ng continuation niya, I mean, hanggang papakita ko sa inyo pag-set ng appointment sa different platform na naka-list down dito sa presentation ko. At tuturuan ko din kayo paano siya i-set, you know, for your client and as well for yourself. If magkakaroon kayo ng ano, 'di ba sa portfolio nyo, merong link doon na book with me. So ilalagay nyo doon yung appointment link nyo which the client can click and set your time na hindi magka-cross. Okay? But now, let's start muna. Let's begin. So in today's globalized world, managing appointments across different time zones is crucial for professionals working with clients, teams, or partners worldwide. This presentation will explore best practices for scheduling success, ensuring you never miss a meeting due to time zone confusion. Nangyari na yan sa akin, guys. At nangyari na rin yan sa client na hinawakan ko before. Kasi merong nagko-cross yung time. For example, yung client mo nasa US, tapos yung ano ka-meeting ng client mo is nasa UK or nasa Dubai. So kailangan magtutugma yung time availability nila at dapat alam mo 'yon i-set as a VA.
as a VA. Whether you're setting appointments for your business, managing remote teams, or working as a virtual assistant, mastering time zone management is essential for productivity. Okay. So why time zone management matters? Walang basa-basa muna neto. Walang magbabasa. Based on your ano lang, opinion. Based on your opinion, guys. Ano? Well, as what you've mentioned earlier, Coach, yung confusion between you and the client, or the clients that you will be setting up schedule with. So kung dalawa sila magkaiba ng time ng lugar, like for what you've mentioned sa example mo, US and then UK, syempre magkaiba yung time zone ng dalawa, 'di ba? Mm. Tapos isa ka pang papagitna kasi for example, magjo-join ka sa meeting. Oh, paano mo Isa mapagtutugma yung tatlong yung oras? tatlo. True. Okay? Kasi kasama ka pa sa meeting, ta's kasama Mm. sa client mo. And then iba pang ano, iba pang client. Hindi ba makita presentation ko? Nakikita. Kita naman. Nakiki Nakikita nakikita po. daw Ma'am Cha, I think sa signal mo siguro 'yun. We Oo, try have na lang ano, try mong 35 attendees. yay. Try mong mag-ano muna, mag-rejoin. Oo, Baka nagulat gumana. ako baka hanggang sa Okay na gitna wala po, pa rin ayan na. akong presentation. Thank you so much, Ma'am Okay Cha. na, Okay. nakikita ko na So, po. Salamat. eliminates natin ang miscommunication. Mai-eliminates natin ang miscommunication kaya napakaimportante ng time zone management. Kahit tanggalin natin yung zone, time management it really important sa atin, 'di ba? Sa self natin napaka-important ng time management. Paano pa kaya 'pag VA ka na? 3 oras ang ima-manage mo. Bakit? Sa'yo, sa client ng client mo, True. 'di ba? Malilito ka, promise. 'Pag first time ka nag-set ng appointments at hindi mo alam kung paano, malilito ka. And then, isa 'to sa, pillar, haligi ng pagiging isang appointment setter at admin, executive assistant, admin assistant. Dapat dapat marunong kang mag-set ng appointment sa different time zone. Ma'am Jen, i-send mo nga yung ano, i-send mo na lang sa WhatsApp 'tong ano nila, sa chat Yung ko na link. lang dito. Wait. Na-send ko na coach kanina pa 2 beses. Yung isa hindi siya daw makasali. Yung Josa. Bakit? Wait lang ha, i-ano ko po. I-send ko na yung link do'n para makasali siya, okey. So, ma-eliminates natin ang miscommunication. So, avoid scheduling mishaps due to misunderstandings about time differences. Kasi nangyari na din 'to sa akin. Like yung sa client ko at ako, ang meeting namin is dapat, 9 9 PM sa akin and then 10 AM sa kanya. So, dahil papaliwanag ko sa mamaya sa inyo yung yung iba bakit yung oras kasi nagkakaroon ng umaatras, bumabalik. Like for example, ngayong specific na, winter ngayon, aatras yung oras. Tas 'pag bumalik na yung summer, mag-i-step up na naman ulit ng 1 hour. Meron niyang mga country na ganyan. And then nakakatawa kasi nga nangyari sa akin 'yan maraming beses, nalito ako. Kasi akala ko sa US lang 'yun nangyayari. So meron din pala 'yun sa iba't ibang country, guys, na nangyayari na nagwa-one step up yung oras at nagba-back down. Kasi meron 'di ba silang winter, yung iba't ibang season.
Yan ba We yung turn daylight saving time, tama po yes, ba? daylight saving time. Yes, Ma'am Ana, nasa presentation ko din 'yon. So, next natin is improve efficiency. It helps you plan your day more effectively, maximizing productivity. Kasi kung alam natin at tama, mase-set natin yung time ng or na tama na oras is magagawa pa natin yung mga importante nating gagawin, 'di ba? Kung hindi natin ano, like for example, 10 minutes na lang. Akala mo 10 minutes na lang is yun na meeting na, magme-meeting na kayo. And then yung pala 1 hour pa, eh, magse-set ka pa ng ano, yung presentation mo, yung portfolio mo, ipapakita mo, ta's mag-iisip ka pa ano kaya magiging, pangbungad ng salita mo, 'di ba? So, enhances professionalism. So, demonstrate respect for other people's times, improving relationship with clients or teams. Yes, ito din, yung professionalism. Pag sinabi kasi ng client mo, okay, book me, since alam mo na US time siya, pag sinabi niya, okay, book me with that client, I think 10 a.m. Saturday, and then inform mo yung client, tatawagan mo. But make sure na available Confirm. din siya that time. Pero kunwari is yung tatawagan mo is nasa Dubai na client. Okay, foreigner siya pero nagstay sa Dubai. Tapos ang pina-set ng client mo is 10 AM US time. So you need to check first the time, ano yung difference ng time sa USA sa Dubai. So before calling the clients na nasa Dubai is kailangan alam mo muna yung oras na babanggitin mo. For example, yung 10 AM na US time is 7 PM sa Dubai, which is for your clients is napaka-late na. So yung 6 client mo PM. magre-request, 'di ba? So kailangan mag-aano, 'pag na-set mo yung gano'ng oras at marunong ka at magkaroon ka ng idea sa different time zone, different tools na gagamitin, is napaka-effective mo na yun na para mai-showcase mo. Kasi ako nagka-client ako before when I started as a VA, hindi ko po hindi po ako marunong mag-set ng appointments. Hindi po ako marunong mag-set ng, schedule sa different time zone, nalilito po ako. And then last is mare-reduce mo yung stress, of course. 'Pag na-set mo ng tama at nagkita yung clients mo ng tamang oras at andun ka din, mangyayari walang problema. Magiging masaya kayo both, hindi mawawalan ka ng stress. Kasi 'pag nagkaroon na for example, napaka-important meeting yun pero hindi mo siya na-book yung client mo. Madi-disappoint client mo and then ikaw maiisip mo din na, mamaya imi-meeting ako ng client ko. Kaya, minsan sa atin 'pag may client tayo, sorry is not enough guys. Minsan talaga merong mga na tinatanggal. Mm. Hindi basta-basta kasi kung important meeting 'yun. Marami tayong dito 'no, first time attendees 'no? Okay, guys, first time nakalimutan ko kasi marami pala tayong first time attendees. Naipapakilala ko muna yung sarili ko ha. So by the way, hindi ko nakalimutan ko kasi para magtiwala kayo, nakalimutan ko na ipakilala. Kasi meron tayong mga bagong attendees ngayon. So yung mga nakakakilala na sa akin, kilala nila ako paulit-ulit. Pero papakilala ko sa mga new attendees ng training ko, yung sarili ko na I'm Jaya and I started, as a social media manager before nung nag-start ako. And then over the 5 years, I studied different types of skills. Kasi sa VA industry, hindi ka po pwedeng magstay sa one skills lang. Kasi mapag-iiwanan ka. The more na marami kang skills na may offer, the more na pwede mong ilagay kahit saan yung sarili mo. Like for example, social media manager ka.
Sumunod, kadugtong ng social media manager, pwede mong pag-aralan yung marketing. Sumunod, pwede mong pag-aralan na yung pagiging executive, admin, lead gen, appointment setting, website, developer or website content creation, ganyan. So, hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na challenge ko yung sarili ko na if I can get a direct client, you know, if I can get a direct client, then I know I can teach people. And then during, my student ako, tapos nag-client hunting kami. And then nung nakakuha ako, pinakita ko sa kanya kung paano kumuha ng client. Like yung tawaran pa, is nakita niya na, hala, totoo nga, marunong ka. Then doon ko na kaya ko talagang magturo. Kasi based sa mga experience ko. Okay? And then, yung ginagawa ko po ngayon is nag-offer po talaga ako ng free training every day. Ay, not every day, sorry. Every weekend. Hindi ko po kaya yung everyday kasi may ginagawa din po akong trabaho. Every weekend po, Saturday and Sunday. Sunday is specific lang po for lead gen. And then every Saturday po, iba't ibang topic po ang ginagawa ko. Okay? Pero nagagawa din po ako ng mga challenges which is yung nandito po is yung mga sumali na. And then which is nagustuhan nila yung ginawa naming challenge at marami po silang natutunan. So, yun lang po. If may question kayo mamaya ha, continue muna natin to. So, the key challenges of scheduling across time zone. Malilito kasi kayo niyan eh. Number one na confusion natin is understanding the difference between time zone like EST, PST, GMT, and etc. Marami tayong ganyan, di ba? EST. Sa atin, PHT, Philippine Time. Merong EST, merong UST. So, merong DST. So, meron tayo dito tinatawag na daylight saving time. Some regions change time based on DST, while others don't, creating scheduling difficulties. And then, availability overlaps. Finding common time slots for meeting that work for people in different regions. Yan isa sa pinakamahirap eh. Kasi guys, 'di ba yung mga company, mga virtual na sila, remote worker na. So kunwari si Ma'am Grace nasa London. Si Ma'am Jen nasa US. Tapos si Ma'am Zaira nasa Japan. Tapos nagkaroon tayo ng meeting. Pero ang base ng meeting natin is 5 p.m. Philippine time. So, ilang oras? 4 na oras dapat ang i-manage mo na dapat magsasakto. Kaya merong lumabas na iba't ibang tools tayo na makikita mamaya. And then, communication delay. So, not being able to respond promptly due to differences in working hours. Yes, kasi 'di ba sa atin sa US, pag trip ng client na mag-work siya ng 12 PM sa kanila, sa atin 2 AM na 'yan. Pansin ko sa group, sa community natin 'pag nagme-message ako ng 1 AM wala nang nagre-reply, tulog na sila. Sabi ko, "Ay, tulog na sila?" Wala na nagre-reply. Sabi ko, ibig sabihin tulog na sila kasi minsan mapapansin niyo po na sa po nakasali sa 5-day challenge, madaling araw ako nag-e-email. Madaling araw like talagang umaabot po ng ng 2 AM, 1 AM. 'Pag nag-i-inform ako sa community, wala na po sila do'n. Hindi na sila nagre-reply, ibig sabihin tulog na. Kasi ako, late ako natutulog eh. Kasi nga, nagmo-monitor din ako. Tapos, gumagawa ako ng mga content ko, tapos ng mga para, consistent ba. Sadyang, sa sobrang dami ko na lang ginagawa, naghingi na lang ako ng tulong kay Ma'am Rain. Yes po, feeling ko may aswang.
Kay Ma'am Rain at saka kay Ma'am Jen, nangingi na lang talaga ako ng tulong. Di ko na maano kasi gagawa pa ako ng content. Thank you so much guys sa sa pagtulong sa akin. Ito yung mga yung mga challenges na pag-schedule lalo na pag different time zone. Proceed tayo. So, meron tayong tinatawag na best practices for managing appointments across time zones. Yun yung use a time zone converter, set clear expectation, send calendar invites. Papakita ko yan sa inyo mamaya. Iano ko na lang kasi kung titingnan nyo po, I have 18 presentations here. So, ito, use a time zone converter. Always check the local time of attendees before proposing a meeting time. Be aware of the time zone differences and ensure the chosen time is reasonable for all participants. Kailangan mag-meet sa gitna, hindi yung super late, hindi yung super early. Okay? Hindi lang as a virtual assistant, as a VA for your client as well. Okay? Then set clear expectations. Specify time zone when scheduling, a meeting. Avoid using vague terms like tomorrow afternoon without clarification. Okay? Kailangan, pag magsiset kayo ng meeting, kunwari for your client, okay, let's meet tomorrow. What is your time availability tomorrow? Sasabihin niya, okay, 3 p.m. Dahil siya na nag-set ng time, and then alam mong nasa US siya, but i-set mo yung i-ask mo na lang siya para mas clear, guys. Is it where are you living right now? What is the time zone? Is it EST? Is it UST? So, pag sinabi niya, okay, sorry about that, it's 3 p.m. EST. Okay, so you send a scheduled meeting 3 p.m. EST, which is 3 a.m. sa atin. So, ikaw, matutulog ka ng early, tapos mag-alarm ka ng 2 a.m. para 3 a.m., meet mo siya. Ganun yun sa akin, guys, kasi magkakaroon kayo ng different, clients. Iba't ibang clients, iba't ibang time zone. Iba't iba din kasi yung pangangailangan nila. For example, nagkaroon ka ng client na nasa US, nagkaroon ka ng client na nasa UK, or nagkaroon ka ng client na nasa New Zealand, nagkaroon ka ng client na nasa Dubai. So, iba-iba yung mga time zone. Kaya, expect mo na possible na pwede kang ma-meet or ma-book ng appointment ng madaling araw. Ganon. Kaya nga napakahalaga din ng time management sa atin as a VA. Papakita ko po sa inyo itong mga ginagawa. Itong use a time zone converter, set clear expectation, then send calendar invites. And then for plan ahead. Avoid scheduling meetings at the last minute. Okay? Giving everyone enough time to adjust to time zone differences. Schedule meetings at mutually convenient times such as overlapping working hours. Yes, hindi ka po pwedeng mag-set ng appointment. Kunwari, 1 hour na lang tapos gusto mo na i-meet siya. Kailangan ahead pa. Dapat at least 10 hours or possible, 24 hours. Kasi ako guys, nag-travel po kasi ako kagabi, and then ini-expect ko ay parang hindi ko kaya yata yung puyat kasi nag-message po ako kagabi, and then mga gising pa po ako noon mga 1:00. Nag-set po ako ng appointments ay ng meeting training sa inyo.
Yun pa lang po, dun ako nag-decide na mag-iiba. Nag-send din ako ng, ng email. Nag-inform ako kaagad doon sa community natin. Guys, yung kung hindi pa po nakakasali sa community ng lead gen and ng, lead gen and appointment setting community, ilalagay po namin dito yung link para makasali kayo. Yung mga nasa WhatsApp po, pwede po kayo doon mag-join sa lead gen and appointment setting community. Yung iba dyan, hindi nagbabasa ng email. Ang mga guilty hindi nagbabasa ng email at hindi nagbabasa ng message ko. Kaya yung iba, may mga nakita ko, hala nag-join sila. Sabi ko, hala nag-join. Pero guys, sa atin, i-ano ko sa inyo na pag VA ka, more on email tayo. More on email. Kaya nga pinapractice ko na sa inyo yan eh. And then, iset nyo yung ang email nyo, yung pag-set ng like signature. Because pag sinet nyo yung signature nyo, it is kahit free yung Gmail, mas more professional siyang tingnan. If pag sinabi ng client, I'm not on the social media, can you email me on my email? Ibibigay sa iyo ng client yung email. And then ikaw i-email mo siya. Eh syempre, ang ganda ng portfolio mo. Talagang nakakabighani yung portfolio mo. Pero pagdating sa sa email mo, hindi mo siya na-optimize din. Pero 'di ba nga sabi ko sa inyo, every Saturday may training naman tayo. Kaya nga mix po pag sa every Saturday po, mix po ang matututunan niyo sa akin every Saturday na free. Hindi po naka-focus sa isang topic kundi ano po siya, mix po siya. Pwede po na kung sino po magsa-suggest, o nga pala, para bigyan ko kayo ng trabaho, guys. Kung sino po gustong mag-suggest ng anong gustong i-topic next Saturday, i-chat nyo lang po sa at para yun po yung paghahandaan ko. Okay? Kasi ako para hindi na ako like mag-isip ng kung ano-ano pa kasi nga iba-iba. Ikaw baka kung gusto mo ito yung gusto mo topic, marami kang questions. O ito gusto coach, pwede po ba yung yung ganitong topic sa next Saturday? O meron na si Ma'am Cecil, how to navigate and scheduling tools. Yes, proceed mo. Meron yan. Magpapaano tayo? Meron na si Ma'am Cecil. Sino pa po yung iba dyan? Email optimization. Okay. Sige, lagay nyo lang po sa chat dyan. Yung sa Ma'am Rain, comprehensive training siya. Yung sa website, comprehensive training ang gagawin po sa website kasi hindi po siya katulad sa social media, mas comprehensive siya. Next Coach, na tayo. Yes. may tanong ako. Hindi, ano lang, yung kagaya nung inatinan ko kahapon, yung LinkedIn optimization, malaki siyang help para sa mo, sa social media account mo, sa profile mo mismo. Kasi Oo. yun nga, pinakita nila pag sinearch mo pala yung name mo sa Google, pag may LinkedIn ka, lalabas siya. So, Kaya nga malaking tulong para sa sarili mo kung naghahanap ka ng client. kaya ako lahat optimize talaga ang profile ko. Kaya ako optimize talaga lahat ng profile ko. Kaya nga, guys, gawin nyo din yun. Mahal kasi magpa-optimize, coach. Ang Paanong mahal? gagawin mo sa sarili mo yun, be, sa account mo.
Paanong Ibig na mahal? sabihin, Kagaya po magpapagawa. dun sa sa LinkedIn, hindi Oh. naka-optimize yung akin kasi parang meron kang parang i-purchase na parang Ay, course hmm, ata yun, tapos saka ma-optimize. ano, hindi lang naman doon makukuha yung optimization nga niya. Just like what I've studied yesterday. Ikaw mismo yung pag-update ng profile mo, yung pictures mo, yung cover picture mo, tapos yung link, Experience. pwede mo siyang i-edit kasi may mga bukod dun sa pangalan mo, may mga numbers pa yon. So pwede mo siyang i-edit para i-personalize mo. Yung sinasabi mo, merong mga paid na parang training yon. Tapos meron din silang free na pwede mong attenan, pwede mong kuhanin yung mga courses na free. Tapos bibigyan ka din nila ng certificate. Ano yun, ma'am? Si Ma'am Excel ba yun? Ma'am Excel, kasama yun sa ginawa namin ng 5-day challenge. Oo. Ma'am Excel. Kaya nga ang galing na sumagot ni Ma'am Grace, oh. Kasama yun sa ginawa namin, Ma'am Excel, sa 5-day challenge, ang pag-optimize ng profile. Sayang hindi ako nakapos. Hindi, Nag-attend kasi ako. Meron pang bago, di ba, ma'am? Batch Yes. 2? Merong batch 2. Ang Ita-try ko. gagaling ang gagaling po ng batch 1, promise. Talagang na-optimize nila yung yung profile nila talaga. Talagang nag-e-effort na sila. Yes, ma'am, Ma'am Grace. May business Kung account na papansinin, kami ng Facebook. kung papansinin mo, Ma'am Grace, 'di ba yung LinkedIn ko is optimized siya na Jaya Mhm. Ramirez PA. Personalized name ko siya. Kasi hindi lang dun kasi ang 5-day challenge natin is nakatutok lang sa, sa Facebook, social media, Facebook. Sabi nga nung much better kung instead of us paying more attention dun sa ibang social media natin like Facebook, like TikTok, unahin natin yung LinkedIn kasi nga, yun, masisearch tayo ng client sa LinkedIn. Mas una. So, pag sinearch mo siya sa Google, yung name mo, first and last name mo, kung meron kang LinkedIn, yun yung unang lalabas. Hindi lalabas si IG, hindi lalabas si Facebook, pero yung yung LinkedIn lalabas, yung pangalan natin. Mm. Yes. I-ano mo yun, Ma'am Excel. Hindi naman kailangan magbayad ka ng para i-optimize ang profile mo. Katulad lang yan ng pagiging content creator. Pagiging content creator. So, proceed na tayo ha. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ma'am Excel, wag ka mag-alala, Ma'am Excel. Yan sila, napakabait niyan. Magagaling na yan sila. Para na yung promise, yung 1 week namin, parang akala namin hindi 1 week. Para siyang umabot 1 buwan or 2 buwan sa everyday namin pag-meet. Yes, Ma'am Jovelyn. Yes, Ma'am Jovelyn, may question ka po? Nakamute. Nakamute po. Okay. Ano po, pag sasali po kami sa batch 2, so matutunan po namin lahat yung paggawa ng mga ganyan po, yung optimization ng LinkedIn. So, doon na lang siguro kami mag-aano. Hi po, Coach Jaya. Kakasali ko lang po. Hi, hello Welcome. po. So, wala pa ako kasi masyadong idea. Nag-o-observe. Tapos, Yes, ma'am. Yes, mag-observe ka muna kung pwede ba, pasado ba akong maging coach sa'yo, kung mukha ba akong scammer, ha? Sige, Coach. Thank you nga pala sa free training po. Oo. Mag-observe muna kayo, guys, kung pasado ba akong kung paano ako magsalita, kung may natututunan ba kayo or nonsense ba ako makipag-usap. Observe muna kayo.
So, ito po yung mga useful na tools for scheduling. World Time Body, Google Calendar, Calendly, Time Zone Converter by Savvy Time, Outlook. Pero akin yung pinagkakatiwalaan ko, guys. Ito. Ito ang pinagkakatiwalaan ko. Papakita ko sa inyo yan. Paano? Pag magano. Kasi meron tayong mga scenarios dito eh. May mga scenarios tayo. Coach Jai, So, free ba po yan? yung Si ano, World yung Time 5 Buddy. free lang po si World Time Body. Ah, Free lang po to. Ito, free, 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 free. Okay. Free Nakita lang ko na po siya, to. coach. Oh, etong Calendly, free to, I think, one calendar lang. Pag magdadagdag ka ng ibang calendar, kasi for example, ikaw, 30 minutes onboarding process with Grace. 30, set mo ng 30 minutes. Kung magsiset ka ulit ng ibang calendar na pangalan, okay, meet sales appointment with Grace, isiset mo. Another calendar naman. Pero kahit iba't iba yung name ng calendar, iisang calendar lang papasok yung time mo. Kasi for example, meron kang 30 minutes na nag-book sa'yo na 8 to 8:30. Pag merong magbo-book sa'yo ng sales meeting with Grace, is yung 8 to 8:30 mo, naka-block na yon. Hindi ka na ma-appointment. Hindi ka na may schedule. Okay, nagets So, lang yon? so technically, coach, yung free is good for a month only. So, Hindi. sa Isang previous, okay. calendar lang siya. Papakita ko sa inyo yung ibig kong sabihin. O pakita ko Sige, na lang sa sige. inyo para mas maintindihan nyo na lang. Pakita ko na lang ngayon, no? Isang calendar lang siya. So, log in with Google. Wait, Shucks. in ko na siya. Sige. Tapos, Para to help you out, guys, pull out din kayo nung pull up nyo rin yung kagaya ni yung Calendly para pagka meron siyang inaano, masusundan nyo lang. so, ito yung Calendly. Free lang to, guys. Free. And it is connected to my Gmail account. Yan o, naka-free plan lang siya. Tapos pwede kang mag-upgrade. Okay? Pag magse-set ako or gusto kong mag-ano ng appointments, ito, virtually scale with Jaya Ramirez. I-copy link ko lang to. Tapos ito siya, ganyan. Pag ito yung link na bibigay ko sa client, tapos ibubook niya na ako dito. Tapos, ito na. Ito yung availability time ko, 8 a.m. So, since yung ako nasa Philippines ako, ito yung available time ko. Pero, pag sa UK, yung client, automatic, iba yung lalabas sa kanila na time zone. Or pwede, katulad nito, UK. Ganyan. So, yung 8 a.m. ko is available 1 a.m. sa kanila. So, gusto nila natin masyado itong maaga. So, 9:30 a.m. Ibubook nila ako. Yun yung pinaka-latest sa akin. Pero ito, free lang to guys. Pag magdadagdag ulit ako or ako, gagawa ito one-on-one or group. Meron na siyang hindi ko alam kung ilan yung pero limited lang siya. 1 or 2 na calendar event. For example, sales meeting. 30 minutes and then Google Meet natin. Continue. Okay. Ito yung view live page natin. Tapos ito na to ha. See, mawawala kasi to
Isa lang talaga ang free niya. Mhm. Isa lang. Kailangan pipili ka. So, ito, pag tinurn on ko to, ito ma-off. Isa lang na calendar. Ito lang. Okay. Isang calendar schedule lang. So, Oo. pag inalis mo yung mga yan, pwede ka na mag-book uli. Yes. Pag ito tinanggal ko to, pwede na ulit. Okay. Yan. Ito turn on ko lang to. Yan. Okay? Kasi this is only a free plan. Okay? Kung Mm-mm. ikaw as a VA, alam mo na to. Gusto mong like mas professional, mas professional, i-email mo yung client. Hi, do you want a virtual assistant? Here is my calendar. You can book an appointment. Kasi na-set mo na yung time availability mo. So, pag siya nag-set ng availability time niya, at least alam niya, di ba? Kasi siya yung nag-set ng appointment na yun eh. Naintindihan lang, guys? Naintindihan lang ba or hindi? Yes po. Okay. Okay. Mamaya titingnan natin tong world body, ang yung Google Calendar, and then Outlook. Meron kasing, ano yan, si Ma'am Cecil, na ano na yan si Ma'am Cecil sa ano eh, sa pag-appointments. Marunong na yan, ako din nagturo niyan eh. So, ito yung sample appointment scheduling scenarios natin. So, gusto ko sasagot kayo. I-chat lang ha. Be ready guys. Be ready. Don't worry, i-check natin yan. So, sa scenario 1, or para anuhin muna natin ito. Para hindi ko kayo mabigyan kaagad, hindi kayo alam niyo yung may sasagot nyo. Sige, check natin tong si World Time Body guys. Okay. Para alam nyo yung i-check natin tong si World Time Body. Okay. Lagay naman natin dito USA. Or okay. Ito na tayo. Tanggalin natin to. Ito hindi naman to, no? So, ikaw, nasa Manila ka. Ang client mo nasa New York, United States. Tandaan nyo guys, ha? Nasa Manila ka, yung ano nyo, nasa New York. Yung client mo, nasa New York. Yung client ng client mo is nasa London. Anong oras? Tatanungin ko kayo ha. Malinaw na yung nakikita nyo sa screen. Anong oras sa Philippine time kung nagsabi yung client ng client mo na magmi-meet sila ng 2 p.m.? Ah. 9 p.m., 9 p.m., 9 p.m., 9 p.m. Ano? 9 p.m. Sige na, sagot pa. Ma'am Zaira, bakit 2 a.m. sagot mo? I'm sorry, Coach. Yung question is,
ang yung client mo is from New York, tapos gusto siyang makipag-meet sa client niya na nasa London at 2 p.m. PM So, ano ang oras sa Manila? time. Manila time. Ah, yes po. So, yung client mo is nasa US. Yung client ng client mo is nasa London. At ikaw nasa Manila. Sabi ng sabi ni London, mag-meet tayo ng 2 p.m. Okay? So, ikaw is, ano oras sa'yo? 9 p.m. 9 p.m. siya, guys. Ito siya, oh. Nagtugma ang oras, 9 a.m. sa client mo. Kaya itong si World Time Body, favorite ko talaga to siya. Nalito ako, Miss Jai. Oo, another one. Another one, guys. Another one. So, in-inform ka ng client mo na mag-meet sila ng client niya at sinabi ng client mo sa'yo na tawagan mo si London at i-inform mo na mag-meet kami ng 10 a.m. USA time. Oh, 10 a.m. UST time, USA time. Dalawa pa lang nakakasagot, apat pa lang nakakasagot. Sa Si New Ma'am York pa rin? Oh, sabi ng client mo, i-meet ko yung client, i-inform mo si London na mag-meet kami 10 a.m. USA time. So, anong oras yun kay London? Siyempre, si London tatawagan mo eh. So, bago mo tawagan si London, dapat alam mo yung time niya. Yes! 3 p.m. UK time. Saan napunta? Nalito ako kung kanino ako magtingin sa Manila ba or sa UK. Talagang malilito kayo. Another one. Another one, ha? Okay, pakinggan niyo yung tanong ko. Si Yan, nilaktak ko London, na. Okay. si London tumawag sa'yo kasi ikaw ngayong admin assistant. Sabihin mo, sabi ni London, pwede kami mag-meet ng boss mo ng, na 6 p.m. Teka lang nga. Okay. Tumawag si London sa'yo kasi ikaw ang admin assistant, di ba? So, sinabi ni London na pwede ko bang i-meet yung client mo ng 11 p.m. UK time. 11 p.m. UK time. So, ikaw as an admin, syempre i-inform mo. I-inform mo si client mo. But before mo i-inform, i-check mo muna yung time bago mo sabihin sa kanya. Ano yon sa USA time? Ang 11 p.m. UK time. Yes, tama guys. Kaya madali lang talaga to si World Time Body. Favorite na favorite ko talaga to. Magkakaroon kayo guys ng mga scenarios na for example katulad neto kunwari, okay, ito naman. Ha? Sabi
Si London tumawag. Tumawag ulit sa'yo si London. Gusto niyang makipag-meet sa client mo at sa'yo. Sinabi niya sa'yo na yung appointment time will be 7 p.m. UK time. Anong oras yon sa Manila time? May nagsagot ng 2 p.m. May nagsagot ng 2 p.m. May nagsagot ng 2 p.m. Bakit 2 p.m.? Nasa New York siya eh. Sorry, na-excite po. Yes, 2 a.m. siya. Eto, nakita niya to guys. Ayun o. Eto o. Merong yung paghiwa ng oras. Tatandaan nyo to pag magsiset kayo. Double check nyo. Ngayon, kunwari, gusto nyong dagdagan, magdagdag lang kayo dito o. Dubai. Okay. Another time na naman. Yan. Maganda to kasi nga, favorite ko talaga to. Mo 10 p.m., 9 p.m., 5 a.m., 5 p.m., 'di ba? Ang nagkakaano lang yan sa lungat lang itong si US at Manila. 5 a.m. sa atin, 5 p.m. Medyo madaling tandaan, 'di ba? Kasi 5 a.m., 5 p.m. So kung 8 p.m. sa atin, 8 a.m. sa kanila. Kaya may client ako na nangungulit kahit alam niyo yung shift ko lang is, 8 to 10 a.m. USA time. Nangungulit siya ng mga alauna. Hindi ko siya nire-replyan. Kasi nga, yung katulad ng advice ko sa inyo, mag-set kayo ng barrier. Yun ng limitation. Mag-set kayo. Hindi porket, hindi kayo mag-set ng masasanay, puputulin yung tulog nyo. Mako-compromise din trabaho nyo. Guys, naintindahan na ba ang paggamit ni World Time Body? Yes. Yes. Yan. Sinend ko po yung link ni World Time Body. Yan. Ngayon, yung Outlook and Google Calendar, guys, almost the same lang siya. Pero, papakita ko sa inyo yung Google Calendar. So, katulad nito, nakaset ako ng appointment with you. Yung naalala ko sa threads, may nagreklamo bakit 1 hour lang ang free training ko. Tapos, ang ending, umaabot po kami ng almost 3 hours or almost 2 hours. Tapos, nagreklamo siya, bakit yung training 1 hour lang? Sabi ko, free lang naman yun na. Bakit ka nagre-reklamo? Free na nga lang. Abuso. Kaya nga, sabi ko, free na nga lang yun eh. So, eto guys, papakita ko naman sa inyo kung paano paggamit naman ng Google Calendar. Magsiset kayo ng appointment using calendar. Okay? Okay. Okay, start tayo dito sa ito. Merong event, merong task, merong appointment schedule. So, sa tayo guys? Set tayo ng appointment schedule. Sige mo, malapit nang mapuno yung calendar ko guys. Malapit na siyang mapuno. So, dito is yung sinet sa'yo ng client mo is mag-set ka ng appointment. Kunwari si Zaira at Grace.
Zaira, and Grace. Ang meeting. Okay? Wala akong matandaan na pangalan, ma'am. Kayo lang kasi nandito eh. Hindi ko makita si Ma'am Rain, hindi ko makita si Ma'am Ana. Kaya yung mukha niyong dalawa yung ano, dahil siguro naka-open camera kayo, sila Ma'am Rain tsaka si Ma'am Ana, di ko makita din, tsaka sila Ma'am Cha. Naka-off kasi camera, kaya puro kayo yung binabanggit ko kasi kayo yung nakikita ko sa bungad. Okay. So, mag-set tayo ng appointment. So, itong appointment na to, ang duration, pwede mong i-custom, pwede mong 30 minutes lang. Nakaon po ako, coach. Kayo, ma'am, enjoy pagkaon. Mga Bisaya, mga Bisaya, ayaw mo kabalaka, Bisaya, pod ko. Okay. So, pwede dito, guys, is my option siya. If does not repeat or repeat weekly. But if yung ito is one-time appointment lang, is iset mo siya ng does not repeat. And then set mo, for example, is October 8. That would be 9 a.m. or depende sa request ng client. Okay? But ito, syempre, yung client mo is nasa UK. Okay? Nasa UK siya. Hahanapin natin dito, guys, yung UK. Ma'am Cecil, natatandaan mo to? Yes po. Yan. Yung kapitbahay namin ang iingay. Okay, hahanapin natin dito, guys, yung UK time. Ito. Yun. Yan siya. Okay? So, iset natin siya ng, palagyan na lang natin ang 10 a.m. So, sobrang haba naman ng meeting na yan. 2 hours lang. Okay? And then, i-ano natin dito ng book appointment settings. Maglagay tayo ng buffer. Yung buffer is yung, alam nyo, magre-remind sa inyo. Yung mag-ano sa inyo, guys. I-set naman natin to ng kahit ano lang to. 2 days. Ito yung maximum time in advance that an appointment can be booked. Then calendars. Andito pa yung sa school ko. Oh. Okay, next natin. Okay. Sales meeting with Grace and Zaira. Ito, email reminder 1 day before. Pwede ka maglagay ng reminder dito. And then, next is, pwede kayong gumawa ng booking form. Pero guys, ito masyado ng maano to. Hindi naman na masyadong kailangan to. Pero yan lang siya. Okay. Pag inopen natin tong booking na to. Yan. So, nakaset ang oras ko kay Zaira. Nakablock na tong time na to, 5 to 6 p.m. So, gusto naman natin ng event. Gusto mo naman natin ng event, guys. Lagay lang tayo dito. And then, kunwari, weekly sales meeting. Where is Jen and Rain. Ganyan. So, sorry guys. 'Di ba nakita nyo? Mamaya, babalik ko mamaya yung ginawa ko ha.
So, etong ano, kunwari si Ma'am Jen and Ray nakatira sa ano, sa UK ulit or sa US. Tapos yung availability time nila is 10 AM. Ang availability time nila is 4 AM, pwede na sila. Nag-agree sila ng 4 AM. Sobrang aga, 'di ba? 4 AM. Nag-agree sila ng 4 AM. Yan. And then set natin yung time zone. Ang daming time zone, guys, no? Set natin yung time zone. Add ng Google reference. Google Meet. Ayan na yung ano. Tapos, save natin. To. Etong weekly sales meeting na to, sinet natin siya kanina, di ba? 4 AM to 5 PM. Di ba? UK time. Then, pansinin nyo, nag-reflect siya sa calendar ko anong oras. 11 AM to 12 PM. So, magkakaroon kayo guys na baka pag nag-book kayo, nag-set kayo ng appointment, di ba? Sinet nyo naman siya ng tama. But since hindi kayo aware or na-inform na magre-reflect yun sa'yo sa oras mo, yung tama. Kung sa kanila, magre-reflect to ng 4 AM to 5 PM. Sa atin, nag-reflect siya ng 11 AM to 12 PM. Naintindihan lang, guys? Automatic kasi, kahit ni-request ni Ma'am Grace tsaka ni Ma'am Zaira na ang meeting is 4 AM to 5 AM UK time, pag sinet mo to sa calendar mo, magre-reflect yun originally sa calendar mo, which is ito, 11 AM. Pero, mag-meet pa rin kayo sa saktong oras. Ano pa rin siya? 4 pa rin siya. 4 to 5 AM pa rin siya sa kanila. Sa calendar mo din, tumama lang din. Yun. So, Kung ano, ay sorry. Sige, go, So, ma'am. so ano po siya, magre-reflect siya sa calendar ni client based sa time zone niya. Tapos sa atin, based sa time zone naman natin. Yes. Pero, correct time pa rin yun. Baka kasi ma-confuse kayo. Bakit biglang ano, tas ayos ulitin nyo na naman ulit. 4 AM to eh. Bakit na ano? So, baka mas malito kayo. Pero, in-inform ko na kayo guys na magre-reflect to sa calendar nyo. Yung tamang oras. So, pagdating ng 10:30, may marireceive kang buffer. Meeting with Grace. Meeting with Zaira. Meeting with Jen. Meeting with sales team meeting. Ganon. Nagets lang? Question, coach. Yes, sure. Ah, kasi di ba 4 AM UK time? Oo. Tama. So di ba 5 hours ang difference na ahead tayo? So supposed Oo. to be, it should be 5, 6, 7, 8, 9. 9 AM. Bakit po nag-reflect siya ng 11? 7 hours 11. tayo. 7 7 hours. 7 hours tayong ahead. Okay. Okay, salamat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sakto. 7 hours tayong ahead. Okay. I thought it's 5 hours. Hindi, 7 po. And then, tama na yun siya. Nakapag-set na sa calendar ni client mo, magre-reflect yung tamang oras sa kanya at magre-reflect din sa calendar mo yung tamang oras. Pwede rin. Pwede mo ring iset. Ang problema guys, paano kung magkaroon ka din kasi ng client na iba't ibang time zone? Kung isang client din naman yung hahawakan mo, pwede mong iset ng isang time zone lang. But, if isi-set mo siya, mas malilito ka kasi nga, hindi ka
Paano kung gusto mo pang kumuha ng ibang client tapos ibang time zone din 'yon? 'Di ba? Na gets lang, Ma'am Mar? Mhm. Open mo na lang po yung World Time Body. Talagang favorite ko 'yan. Talagang kasama ko na 'yan. And then 'di ba sinet ko yung appointment kanina kay Ma'am Zaira ng ano, kay Ma'am Zaira and Grace. Yes, oh, thank you. O, 'di may natutunan ka po. Kaya nga sila Ma'am Grace, sila Ma'am Zaira, sila Ma'am Jane, sila Ma'am Ana, yung mga nag-join po ng free training ko every week is sinasabi nila na every week silang may bagong natututunan. Meron na naman kayong matututunan sa akin next week. Mag-comment na kayo kung ano yung gusto nyong topic. Sinet ko ito kanina, 'di ba? Sinet ko 'to ng 10 AM. Yung meeting kay Zaira and Ma'am Grace, 10 AM UK time. Nag-reflect siya sa calendar ko ng 5 PM. Kasi we are 7 hours ahead. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Coach, Yes. question. So kung sinet mo yung time na yan at yung calendar namin, yung Google Calendar namin ay naka-set up na, magre-reflect din yun sa Google Calendar namin. Na Ulitin mo nga, ma'am. Aglit Sige, set up. Wait lang po. Maingay yung nag-welding yung kapatid ko. So, kung sinet up mo na yan sa calendar mo po, para sa amin ni Zaira, Oo. tapos naka-activated naman na yung calendar, Google Calendar namin, magre-reflect din sa amin yan. Yes. Okay. Di pa Nakita niyo dito, guys. nakaset up yung calendar ko eh. Pwede ko siyang i-ano dito. Yan. Tapos, i-send ko to sa'yo via email or invitation. Kagaya nung ginagawa mo kung a-attend ka, merong yes, no, Yes. Okay. Oo. Yes. Katulad nito. Pag nilagay ko yung add guest dito, at nilagay ko yung anong email mo, Ma'am Grace? Harper. Ay, hindi ako kasali. Hindi ka kasali. Lagi kang nakakaano. Sige na. Harper Valdez 99 at Gmail. Valdez. Tama yan? Yes. 99 at Gmail. Sakto ba yan? Oh, ayan. Oh, There you go. yan. Pag sinet ko to, or yung client mo, guys, dapat alam mo yung email yung email ng client mo, 'di ba? Lalagay mo dito. And then yung email din ng ng boss mo. Ise-set mo. Pero for example, nagwo-work ka for your client, 'di ba? For your client. Kung nagwo-work ka for your client, hawak mo yung calendar niya. So it means i-set mo ng tamang oras. Kasi magre-reflect na yun. Kung ang agree both times ba, kung ang napagkasunduan ng both your boss and your client is nag-agree sila ng 10 AM. And then 10 AM mo i-schedule sa calendar. But if tatlo kayo, kunwari, magmi-meet ang client, ikaw, siya. So, ang gagawin mo, mag-i-email ka din na this is, isi-set mo yung calendar mo ng yung time zone ng UK. Kasi for example, napagkasunduan ng client nyo kasi 10 AM UK since nasa Philippines ka. So, pag magbubook ka ng appointment, dapat nakaset siya ng time zone. Hindi yung laptop hindi laptop. Ulitin ko, hindi yung laptop. Dyan sa Isi-set mo yung time calendar. zone ng UK.
Naintindihan lang. Dun. Hindi yung laptop, yung mismong Meet. For example, this one, ito ba yung time zone? Siset mo siya ng ganyan. Tapos magre-reflect yung tamang oras yan sa calendar. So, inad ko na to si Ma'am Harper. Ma'am Ana, anong email mo? Makaka-open ka ng email mo. Ay, si Ma'am Zaira na lang. Ma'am Zaira, anong email mo? Zaira Dalpatan po at gmail.com. Zaira Dalpatan. Delpatan, Yes. Dal po. Dalpatan. Ay, tama ba yan? Yes po. At At gmail.com. gmail.com. Okay. Yung calendar niyo po Ito. yata, ma'am, nag-automatic sa calendar ko eh. Oo, kasi nga connected na tayong Char. Pero kasi, na-invite ko na kayo ng nalagay ko yung Nag-request email ako. nyo. Di ba nalagay ko na yung email nyo at nag-accept kayo? Magre-reflect din yun sa calendar Yes nyo po. kasi in-accept nyo. So, ito guys, pag sinave ko Yun na to, nga eh. Pagbukas ko ng andun na diba? lahat yung schedule. Oo. Diba? Ito siya, Harper. So, pag sinave ko to, guys, may nakalagay dito, would you like to send invitation emails to Google Calendar guest? Mayroong option, back to editing, don't send, and then ako send ko. So, yung dalawang yon makaka-receive ng email. So if your client receive, if your client will receive an email from you and your client's clients. Naiintindihan lang guys? Malinaw ba? Malinaw ba? Yes, ma'am. Yes po. Okay. So, binabypass ko lang yung email before, pero ewan, bakit naisip ko mag-join kahapon? Hindi ka ba nag-join ng mga training, ma'am? Ma'am Jenilyn Mendoza? No po. Kahapon lang talaga. O, buti nag-join ka ngayon. Ibig sabihin natuwa ka ng training kahapon. Naano ko dun sa lead gen. Tsaka sa kasi nag-appointment setting na po ako eh. Yung dating TL Okay. ko, kinuha niya ako as assistant. Tapos, ano nangyayari? So, nagko-cold calling po ako. Tapos, may mga admin task na siyang pinapagawa sa akin. Okay. So, itong pag-set ng appointments is alam mo na to. Hindi pa po ako nagsiset ng appointment. Cold calling pa lang pala. Okay. O at least, di ba, meron ka ng alam. Opo. Kasama po siya sa sa 5-day challenge. Kaya, Kasali. mm, Sumali ka sa 5-day challenge. Naging Opo. interested ka doon. Tsaka, ano naman eh, medyo, yung price. Sa 89 tas 5 ano lang naman siya, 5 days. Hindi mo naman na mabibili yung 5 days ng 89 pesos. Bali, Kaya nga. ilang hour po ba yan per day? 2 hours? 2 hours. Sinaabutan kami ng 2 hours. Yun nga. Or more. Or more. Sinasamahan kasi nila Ma'am Grace nila Ma'am Ana ng chismis eh. Marites eh. Kwentuhan na like, kaya naging friendship siya. Kasi nagkwekwentuhan, nasasama ng kwento. Wag naman chismis. Sharing naman. Ay, oo. Sharing of ideas daw po kayo nangyayari. Yes, Oo. sharing of ideas. Oo, sharing, hindi sharing nga. Okay? Naano lang guys, yung sa calendar, parehas lang yun sila guys ng Outlook calendar. Same lang sila. Kasi ako gumagamit din ako ng Outlook. Coach, na-receive ko na. Na-receive mo na.
Na-receive mo na yung invitation? Yes, yes, coach. Nag-maybe ako. Hindi ako sure eh. Yan. Ganun yung pagse-set nyo ng appointment sa pag may mga client na kayo, ha? Ngayon, naano na tayo sa scenario. Gusto ko may sasagot na, ha? Kasi kanina pa dapat ang scenarios, eh. So, yung scenarios natin, ito. Is scenario 1, a virtual assistant managing international clients. Okay? Nagmamanage ka ng international clients. So, a virtual assistant in the Philippines, PHT, needs to schedule a call with a client in New York, which is EST. Solution. Use Google Calendar or Calendly to propose a meeting. Anong oras yon? Ah, So, meeting at 7 a.m. EST. So, 7 p.m. Manila. mhm. So, sinabi, sa scenarios na to, guys, is masyado ng night sa atin, 9 p.m. 'Di ba? 9 p.m. na siya. Kunwari yung shift mo is, kunwari lang ha, ang shift mo is morning. Like, ano ba yung usual hours sa morning yung mga nagtatrabaho ng local? Or, kumbaga yung client 8 mo o'clock. kahit 8 to 5. So, 8 to 5. So, 8 to 5 siya. Tapos, isa ka sa mga, supervisor. And then, pinaano ka na may meeting kayo with the client. Kaso 9 p.m. is sobrang late na yun sa atin, lalo na kung magta-travel ka. Posible pa yung 7 p.m. Kasi nga, kumbaga dapat magko-connect sa time yung dalawa. Mm-mm. Mhm. Hindi sobrang late, hindi sobrang early. Dapat ganun. Nagets lang mga guys? Yes, langga. Okay. Okay, ito naman sa scenarios natin na isa. So, remote team collaboration, a project manager based in London, GMT, needs to coordinate a meeting with teammates in Los Angeles, which is PST, and Sydney, AEST. So, tatlong time. So, solution natin, use world time body to find overlapping hours where all parties can join without disrupting personal time. So, a good time might be 9 a.m. in London, 1 a.m. in Los Angeles, and 7 p.m. in Sydney. Tingnan natin to sa world time body, guys. London, Los Angeles, and Sydney. Sydney. Ano yung isa? Los Angeles and Sydney. Los Angeles. So, tanggalan muna natin to. So, ang pinakamaganda na oras sa kanila na hindi yung sobrang aga, hindi rin yung pag sa London, 1 a.m., 11 a.m., 5 p.m. So, I think it would be better kung ganitong oras. Or ito. Tama? Itong oras. Kasi at least hindi ito gising na to. Kahit ito 9 p.m. okay pa. Pero kasi pag, pag 10 p.m. sa London, masyado ng late, di ba? So, possible ito. Iko-consider natin to. Ito, normal lang to no morning eh. 6 a.m. gising na eh. Di ba? Or kung ano natin masyadong early, ito. Mas okay tong time na to. 9 p.m., 7 a.m., and 1 p.m.
Nuggets lang, guys? Guys, nuggets lang ba? Yes po. Oh, parang inaantok na kayo. Hmm. So, set tayo ng time na dapat pwede sa lahat. Kasi kung ikaw ang magma-manage, like admin ka na, is ima-manage mo hindi lang isa or dalawa, aabot pa ng 4 or 5. Lalo na kung may mga partners yung client ng clients mo. Kailangan True. yes, ano po yon? Yan. So, ito guys, ito countries that observe daylight saving time. So, ito yung United States. So, most state observe DST except Arizona, excluding Navajo Nation and Hawaii. So, daily saving time is starts second Sunday in March. Okay? Then, ang daily saving times ends is first Sunday of November. So, for this year, November 3. Yung ends. So, babalik na ulit sa tamang oras yung ano nila. Sa normal na oras. Oo. Kasi umaabante at umaatras yung oras. Yan yung DST. So, sa Canada din. Sa kanila is second Sunday in March then ends in first Sunday in November. Dito naman sa United Kingdom is ito medyo mahaba to Refers to it as a British summertime. Ang starts is last Sunday in March, then DST ends last Sunday in October. Then balik na naman. Like for example guys, para mas madali lang siya inunawain na. 'Di ba yung 8 a.m. 'Di ba yung 8 a.m. USA time, EST ba? 8 a.m. EST time, USA yun is 8 p.m. sa atin. Mm-mm. So, Yes po. sa atin, ang mangyayari, imbis na mag-ano tayo 8 a.m., 8 p.m., sa atin is magiging sa kanila 8 a.m. sa kanila, magiging 7 p.m. sa atin. Nagets lang? Hindi ba same lang? Hindi. I mean same magiging same lang siya, na-aatras din sila ng isang oras. Hindi. So, kung Aabante. Atras abante yon. Kumbaga tayo yung magiging 8 hours na ang pagitan. Kunwari 8 a.m. sa USA. 8 p.m. sa atin. 8 p.m. sa atin. Tapos pag dumating na yung DST nila, yung 8 a.m. sa kanila, magiging 7 p.m. na sa atin. Or 9 p.m. sa atin. Hindi na magtutugma. Papakitaan ko kayo ng sample Bali, coach, isang oras na abante or isang Oo. oras na pabalik. Oo. Ito, papakitaan ko kayo. Yan siya. So, magpa-1, magpa-plus. Kaya yung sinasabi kong aatras, aabante yung oras. Pagdating ng spring, magpa-plus 1 siya. So, for example, sa USA is 8 a.m. Kunwari 8 a.m. sa kanila, 8 p.m. sa atin.
yung 8 PM na sa atin magiging 9 AM sa kanila. Nagets lang? Sunod naman pag fall naman. So, yung 8 PM sa kanila ay 8 AM sa kanila magiging 7 PM sa atin. Atras, aabante. Aatras, aabante. Ganun siya. Naunawaan lang ba, guys? Tess? Medyo. Medyo lang. Pero talagang ano, ganyan naman talaga, guys. Okay, malapit na tayong matapos. Meron naman yung European. Ang start is last Sunday in March and ends last din ng October. Ano siya, mahirap siya sundan pag beginner talaga, Sir Joseph. Pero kung panoorin mo lang ulit tong video na to since recorded naman siya and then may training, naka-live stream, pwede siyang mapanood anytime sa YouTube. Mas may intindihan mo siya kasi Tagalog ang pagsalita ko. Yes, aasa muna ako sa World Time Body. Yes, kasi sa World Time Body, guys, automatic na yun siya. Nag-a-adjust pag may DST. Kasi nangyari lang yan sa akin nung hindi na ako nag-check ng time na akala ko, komportable na ako ba. Tapos, nag-login ako ng early. Nagtatawanan kami ng kasama ko kasi, hala, may ganyan pala. Yung ganon. Nagtatawanan kami, hala, may ganyan pala. Tapos, sabi ng client, bakit ang aga nyo nag-login? Tapos, chinek namin, ay, oo nga, no? Kasi akala namin, yun yung oras ng trabaho namin, yun din yung, walang magbabago sa whole year. Ang nangyari, meron palang DST na yan. Nag-login kami ng early. At natutunan din namin yon. Pag nag-check kami sa World Time Body kasi, automatic na siya. Na-adjusted na. Kaya favorite ko talaga yan si World Time Body. Then, sa Australia naman, guys, DST is observed in some states including New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia, and the Australian Capital Territory states like Queensland, Northern Territory, and Western Australia do not observe DST. Sa kanila naman, ang start is first Sunday in October. DST ends in first Sunday in April. So, yun guys. May mga natutunan ba ngayong araw? Meron yan kasi nalito kami. Yes. Kahit medyo nakakalito. Yes, coach. Yes, coach. Okay. So, ang gagawin ko is magsasend ako sa inyo ng assignments. Lahat kayo nasa lead generation na community, di ba? Okay? So, magsasend ako sa Yes po. community ng documents. Ang gusto kong gawin nyo, like test ba? Ang gusto kong gawin nyo is i-download nyo lang mag-download lang kayo ng copy. Hindi nyo i-edit yun ha. I-download nyo lang yung copy and then sagutan nyo yung question. Or I will send you a form para mas okay, siguro form na lang, via form ang, exam training, parang exam training para ma-practice ka din, di ba? Gusto nyo ba yun o hindi? Okay, kasi yung iba dito baka ayaw ng exam. Pero guys, ang tawag dito, nasa community na kayo lahat? Nasa community na ba lahat dito? Yung iba nasa WhatsApp pa lang yata, coach, kasi hindi ko pa sa nakita sa Messenger. Oh.
tingnan mo, sabi ni Sir Joseph, sa ibang webinar, di sinasabi yung sa World Time Body, gagawin pa isi-search sa Google yung time zone. Baka hindi sila super skilled, Char. Baka hindi sila super skilled na talagang ano, Sir Joseph. Pero, di ba may natutunan ka? Oh, Di iba ba? kami dito. Oh, totoo lang, kung tutuusin guys, hindi po yung talagang ano, sa inyo guys, yung ang nangyayari kasi ayaw nilang ibigay yung full details na mga importante sa ibang mga webinar, which is naintindihan ko naman din yun sa kanila para mag-earn ng money. Sa akin naman, ang target ko naman guys is, you know, i-grow ko muna yung community ko. Okay? Kasi wala pa yatang, I actually have members in my community na sa 1,800. Pero sa 1,800 na yon na lagi ako nagsisend ng email, ilan lang kayo ngayon? 'Di ba? Pero kaya nga sila nag-join kasi interested silang maging VA, aspiring VA sila. Pero siguro wala lang silang time. At hindi po talaga ino-open, dinidisclose, lalo na yung profile optimize. Ma'am Cecil ano ka na, member ka na doon kasi nakita kitang nag-chat ka doon sa community Parang last week yata nag-join ka tapos hindi ko pa nga nare-replyan yung mga nasa community ko na nag-welcome message ba sa akin. Hindi po talaga dinidisclose yung mga katulad na lang ng paano mag-client hunting. Meron na po ba kayong napuntahan na webinar na in-explain niyang ganyan, paano mag-client hunting? Hindi. Meron na ba kayong inatinan guys, yung aside sa pag-profile optimize, paano nyo i-reach out ang client? Kasi gusto din nilang bumili din kayo kung paano yung service na yon. Pero yung sa akin, sabi ko, sa challenges na lang ako at saka yung mga comprehensive training. Pero free training po talaga ang gagawin ko every Saturday and Sunday. Kasi mas okay na yung mag-grow ko din yung community ko. 'Di ba? Kayo na lang po bahala kung susuportahan niyo ako o hindi, okay lang po 'yun. But at least meron naman Hi, akong coach. Full support ako sa'yo, coach. sweet naman 'yan. Pero at least 'di ba, kasi gusto kong may testimonial din ako na makukuha sa mga first students ko. And yung mga feedback naman guys is positive. So natuwa naman sila sa mga nangyari sa kanila, yung 1 week namin. And then meron pang batch 2. Sino pa ba hindi kasali sa batch 2? Sino pa ba? Si Tokayo ko pa lang yung nakikita ko dito. Ako, sumali na kayo sa batch 2 guys, sa batch 2. And then guys, meron na pala akong ginawang comprehensive training para sa website creation. Oo. Pero ito yung conclusion natin. So, scheduling appointments across time zone doesn't have to be complicated. By using the right tools, adopting best practices, you can easily manage your time, improve collaboration, and maintain professionalism in global environment. Yan, way back ko pa yon, pandemic time free sa una. Pero nung end of webinar, ayan, dollars. Pero ginawa ko ng self-paced searcher sa Google. Kaso ganun din, di rin complete ang tinuturo. Kaya nakita ko sa thread complete package sa free webinar. Yes, ako naman, sir, parang nakukonsensya naman ako mag-offer ngayon ng service pag end of free training. Kasi inano na ni Sir Joseph. Kasi gano'n talaga Sir Joseph. Alam mo nasa sa'yo lang naman din 'yan Kung sa tingin mo ba, kung sa first try mo, kung sa first training mo, may napulot ka ba o wala?
syempre i-assess mo rin yung sarili mo eh. Like, worth it ba to? May natutunan ka ba? Or ngayon free lang, tapos next training, next Saturday, hindi na. Pero anong sinabi ko na promise? Na every week po, may free training po talaga. Kasi nga, hindi lang naman isang linya lang ang VA. Napakarami. So, marami pa po akong pwedeng i-share sa inyo. Yung tinuro ko po sa 5-day challenge, kaya nga lagi ko pong sinasabi, wala pong sapilitan. Kung sino pong gustong sumali, yun lang po yun. Ma'am Angelica, yun nga yung sa 5-day challenge, sumali ka na, comprehensive training talaga yun. Tsaka bago ka talaga maka-receive ng certificate, kailangan i-comply mo muna yung mga pinagagawa mo dun sa 5-day challenge. Tapos, Sir Joseph, ako kasi, hindi dati nung nag-start ako as a VA, I actually gave, effort, time, resources, money. Kahit wala kaming money nun. Kasi ang nasa isip ko, like, pang last na to. Last na to. Sabi ko, last na to. Kailangan kong gawin yung best ko. Like, nag-purchase kami sa Shopee ng laptop talaga, Sir Joseph. Like, risk na ba? Last na to. So, ikaw, dahil parang nasa bingit ka na ng kagutuman, gagawin mo yung best mo. Gagawin mo yung best mo para makakuha ng client. Like guys, hindi ako inaantok ng madaling araw. Hindi ako inaantok ng madaling araw guys para mag-aral ng mag-aral. Kasi gising na gising. Aray sa 3K. Aray nga sa 3K. Aray naman sa 3K. Sa akin guys, before talaga, mataas ang mga nag-o-offer. Ngayon, meron akong nakita na yung mga dati nag-o-offer, wala na sila ngayon. Yung mga big time na nag-o-offer ng mga training. Kasi nga, lumipat na sila abroad. Nag-migrate na sila. Kasi Dapat marami budget meal lang, huwag naman ganun kalaki. kasi ako dati gumastos po ako ng almost 15,000 sa mga courses. Kumuha ako ng bookkeeping, kumuha ako SMM, may mga certificate pa ako. Tapos di ko naman po yun nagamit sa pagkuha ng direct client. Kaya nung sa 5-day challenges, inano ko po sa kanila yung mga lalo na kaya nga wala kayong experience, di ba? Hindi nyo naman kailangan mag-lie para magka-client. Kaya sinabi ko i-build nyo yung sarili nyo, mag-post kayo. Makikita nyo yan sa mga gumagawa or yung mga VA na maraming client. Like optimize yung profile nila. Ma'am Jensky, sayang naman kasi yung 3K mo kasi nga tawag dito sa totoo lang, napakarami ng VA, marami na rin nagsusulputan na 3K is malaki na din po. Sa lang doon sa 5-day challenge na binigay ko po is 89 pesos lang siya. 89 pesos lang po siya. Worth it guys, ako nagsasabi sa inyo. Pero yun nga, Sir Joseph. Ano yung linya mo, Sir Joseph? Basic video editing. Basic video editing ka. Yes, ma'am. Tsaka basic graphic design. Pero mas ko dun sa niyo, ma'am, sa susunod na yung sa WordPress website. Sa website comprehensive training yun eh. May yun eh. May bayad yun na 109 eh. Yun po inaantay ko, ma'am. Yung comprehensive training na 3 days yun na comprehensive about sa website naman yun guys. Tsaka may package yun. Yun po yung inaantay ko, ma'am. Bali, dito po sa
5 days challenge nyo, hindi ko po kasi siya maano kasi may work ako. Oh. Hindi ko siya masasabayan. Yung 5-day challenge sa'yo, sir, bagay din sa'yo yun. Kasi nga, ano ka eh, nag-video editing ka eh, tsaka ano kay graphic design ka. Tanungin mo sila Ma'am Rain, tsaka sila Ma'am Jen. Tanungin mo sila, yung mga nauna. Kung yan yung linya mo, video editing and then content creation, graphic design, linya mo rin yung 5-day challenge eh. Sir Joseph, kahit hindi po kayo makapag-attend ng like on time, pwede po kayo mag-watch ng video tapos yung 89 pesos nyo po, may VA kit na po yun, complete na po yun sa mga files. Si Ma'am Jen, ang galing magbenta. Tingnan mo, Sir Joseph. Sir Joseph, tingnan mo, natuwa kasi sila doon sa ino-offer ko. Kaya, Sa totoo po talaga kasi ang tanda ko na promise, I'm on my 40s. Hindi ko akalain na matututo ako, promise. Wow, grabe siya, baka 40. Kita Paano naman ako? po kasi dun sa sa community. Kita naman po. Hindi ko lang Diba? po kasi siya maano ang ngayon. ingay nga ng community namin, 'di ba? Ang Yes ingay po, ng yes po. community, Nasa 'di ba? 50s na daw Sa kaya atin. ako, but I'm still learning. Tsaka hindi, to be Yun nga honest, lang, coach, pasensya na, medyo slow talaga ako. sama mo ko dyan. Yeah. Hindi, to be honest po, pagka nakakita po kayo sa Facebook, nagbo-browse tayo everyday. Makikita nyo doon may nag-o-offer ng files lang, 99 pesos. Mga mura lang siya pero files lang talaga yung makukuha nyo. Hindi kagaya kay Ma'am Jaya, may files na, may turo pa. Di ba? May Pwede ka marami, pang magtanong, pwede ka marami pang pa siyang mag-message. extra. Ano pa, unlimited question pa, like magtatanong ka during training. Mapuputol na lang yung training mag-ano pa, ma'am. Yan, talagang tsaka yung community natin, papalakihin natin yan, like talagang yung palalakihin natin. As in, malaking-malaki. Kung maging consistent lang tayo. Yung mga hindi pa po nakasali, ito po yung ino-offer ko na 5-day challenge. Hindi lang po ako yung yun po yung nakita nyo naman sa batch 1, nasarapan sila. I mean, ang ganda ng result. Hindi ko pa nga na-edit yung video kasi nga syempre nagbibigay ako ng time din mabigyan ko kayo ng full na yung content, yung value ng learnings. Yun kasi yung target ko, makapagbigay ako ng value. Ito yun guys, mag-start po yun sa October 14 to 18. Yan po yung yung 5-day challenge. Pagka 89 lang po yan. Meron October 14 pa po yung start ng batch 2? Yes, October 14 to 18 po start. Saturday, Sunday makaka-receive na po ng email sa akin ng invitation. Coach, may tatanong po yata si Sir Joseph. Yes, Sir Joseph. Ma'am, what if po hindi ko siya makomplete yung 5 days challenge? Kasi mag-start ako ngayong Tuesday sa call center, BPO. Pwede mo naman siyang dahan-dahanin, sir. Tapos pag na-complete, Self-paced po yun. may video siya, recorded naman siya. Magkakaroon ka ng access sa recorded video. Pag na-comply mo siya, magbibigay ako ng certificate na patunay talaga na na-complete mo siya. Kasi hindi siya ma'am, yung katulad ng ibang nag-aalok ng ganyan. Kailangan sa 5 days na yun is makompleto mo siya. Yan is open kahit kailan mo siya matapos. Basta open lang siya kasi may recorded video ka eh. May Ipapadala training ni coach mo. yung recorded video, ipapadala ni coach yun pag natapos every day, Tsaka, mga night, mga 3 a.m. yan. Gising naman kasi nasa BPO. Kabisado mo yung oras, Ngayon sir, kasi alam ko may trabaho ka, so hindi mo makaagad matatapos yung video tsaka yung mga pinapagawa. So, ako kasi, gusto ko, kaya nag-request ako ng compliance
Kasi gusto ko talagang malaman kung may natutunan ka. Hindi ako katulad ng ano na pagkatapos ng training nagbigay kaagad sila ng certificate kasi may bayad, 'di ba? Mm. Ako, hindi ako magbibigay ng certificate. Bakit? Kailangan may compliance muna. Ibig pakita mo sa akin na ginawa mo yung challenge na yon, na trinabaho mo kasi at the end of the day, matutuwa ka kasi natuto ka. Parang may challenge kasi yun eh. Like gusto ko tong certificate na to, magagaling sa ACE, pero kailangan kong gawin. So may challenge, makakaramdam ka ng saya pag natapos mo yun, sir, at makaka-receive ka. Mhm. Yun siya. Pag natapos mo siya, pwede mo na po akong i-message. Ma'am, tapos na ako. Nag-fill up na rin po ako ng sign-up form para sa certificate. Kasi, guys, nag-send ako ng form ha, kanina para sa certificate. Tsaka yung link po ng ano nyo, ng folder. Done na po ako, Coach. Thank you, thank you. Ano po to, Done na Ma'am po. Angelica? 3 to 5 po yung oras na itong 5-day challenge. Kaya Sir Joseph, content creation, video editing, ito sa'yo to. Tanong di ba Ma'am Grace, Ma'am ano, more on content creation siya, di ba? Yes, tsaka maraming templates po, promise. Sir Joseph, sa'yo to. Sa akin na. Kasamang ipapadala ni coach yun, yung template na Sabi- ituturo niya. Sabi ni Ma'am Angelica, sige, i-sales talk niyo pa po ako. Oy, Ma'am Angelica ha, hindi ko yan sila kilala. Hindi kami magkakakilala. Like, nagkakilala lang Threads, kami. sa threads ko lang siya Mga nakita. student lang. Student lang po kami ni Proven, Coach. proven Very and worth it. tested po. Oo, hindi ko yan sila mga kilala guys ha, pero sa ano po kasi namin, nakabuo kami ng like, hindi lang community but family na ba. Tapos talagang guys, kahit busy ako, pag may nag-aasa sa akin, pilit ko talagang nire-replyan. Like, ma'am, katulad si Ma'am Rain, ma'am, check nyo nga to kung ano to, scam ba to or ano, scam. ba to. Sabi ko, wag yan, scam yan. Oo. Sa mga scammer. Oo. Yun, nagpapaliwanag lang. Yan guys, ito yung ano, ito naman guys, mayroon tayong 3-day na training basic website creation. Comprehensive training to guys. Uy, matagal pa, sali ko dyan. Yan yung gusto ko. Sali Ako rin eh. ako dyan. Kahit di pa ako tapos, wala. Kahit Pahinga iniinitan ko ko muna pa yung yung aking utak. wifi. Oh, ano to? Community po Yan namin, yung inaantay ko. Monica, tsaka Sir Joseph, kasi nagtutulungan kami doon. Hindi naghihilaan. O, diba? Ito guys, comprehensive to that I need to, subscribe para sa website at mapakita ko sa inyo. Ito, 3 days siya, mag-start siya 23 to 25. Hindi ko po pwedeng pagsabay-sabayin yung 5-day challenge tapos mamayang gabi, website naman, hindi ko po kakayanin yun. Kaya merong time po. Kasi superwoman. Oo. Ano yung Kaya oras guys, niyan, Coach? may time pa kayo neto. 3 to 5 din po. Pero lumalagpas tayo, 'di ba? Nagiging 3 to 6. Katulad neto, 3 to 4 lang 'to, naging 5 na. Siyempre. Okay. So, ano siya, guys? Ito yung makukuha nyo. What will I get? Sa halagang ganito, ito po ang makukuha nyong lahat. Di ba? Tapos may training pa ako. Oras Yan na ko lang pa. kukunin ko, ma'am. Oh. Sabi ng kilay ni Sir Joseph. Diba? Yes, sabi ni Sir Joseph. Ganyan ang kukunin ko. Yan yung decision na hindi mo pagsisisihan, Sir Joseph. Oh. Thank you so much, guys. At saka, guys, is hindi lang to documents, kundi ako mismo ang magte-training sa inyo. Kita ko na yung list, ma'am eh. Mm. So, ako mismo ang magte-training sa inyo. Oh, 'di ba? At saka may time pa kayo para mag-ipon ng 109. Pero alam ko ngayong gabi gagastos kayo ng tag 150 pesos na milk tea. Ay, hindi. Coach, pwede ba hulugan? Hindi.
May dumarating na blessing sa akin, kaya okay lang. Pwedeng Okay. idamay niyo ako dyan sa blessing na yan. Remember guys, meron tayong free weekly training. Kung may kilala po kayo na aspiring virtual assistant, i-join nyo po yung community natin na yung ACE Virtual Assistant free training, yung community na isa. Hindi po yung lead, yung kung may gusto naman po sa lead gen, i-share nyo po yung community natin na lead gen. Kung may mga friends kayo na gustong maging VA, i-share nyo lang po yung community. Then make No sure problem. naka-join na rin po kayo, naka-like and subscribe kayo sa lahat ng social media platform ko. Sasali din po yata yung kapatid ng tukayo ko, si Jenilyn Mendoza. Nabasa ko yun. Sumali na. So, ano yung tukayo? Same kami ng pangalan. Kapangalan. Okay. Kapangalan. Okay. Pangalan. Ano ba Join na yun? kayo, remember nyo ha. Ano tukayo ba? Free- Bisaya ba yun? Hindi ko nga Tagalog. alam eh. Hindi ko nga alam. Kaya Di nga ba sabi ko, Tagalog ano yung yan? tukayo? Batangas Colloquial. po. Alam ko tukayo is Ang Tagalog. ata sa term. Bisaya. Ay, Kasi di ba? sa ngayon, Ma'am Ana, hindi na siya gaanong ginagamit. Bisaya yan. Ay, ganun ba? Hindi, alam ko Tagalog yan eh. Yeah, Tagalog po, pero Tagalog minsan na lang yan. ginagamit ng mga Naririnig ko noon yan. ng generation. Ouch! Teka, ilang taon ka na ba? Nasa 50s na kasi ako. Ay, matanda na rin ako. Oy, nakatingin tuloy si Ma'am Grace pagkasabi ng matanda. Dito ko talaga na-feel na matanda ako, hindi ako makasabay. Pero Ma'am Ana, Ma'am Jen tsaka si Ma'am Ray, napapractice nyo yung pagiging ano nyo, like admin assistant kasi ginagawa nyo din eh. O, pwede nyo yung gawing background admin assistant. So, yun na guys. Yung 3 to 4 natin, naging 3 to 5. Yan. Thank you so much. Wait lang, i-ano ka na to. Isa-presenting ko na to. Thank you Yan. po. Kanina, So, hopefully, kanina 35 tayo, ngayon ano na lang, 20 something na lang. Ay, kasi umayos lang syempre yung kasi ano, iba yung emergency daw. emergency. Tsaka emergency. at saka yung training natin medyo mahaba. Minsan kasi pag mahabang training nakaka-boring, 'di ba? May pasok yata boom yung iba mo. Oh, may pasok din yung iba, may emergency, 'di ba? Pero nag-i-inform naman din sila. Pero yun nga guys, thank you so much sa pag-support nyo, pag-attend nyo, pagbigay nyo po ng, testimonials. Actually, magra-run din po ako ng ads. Thank you so much po sa mga testimonials nyo. Yun po yung target ko kasi magbigay ng values. Kasi kung tutuusin, parang free na po yun sa inyo, 'di ba? Yung mga documents. Kasi ano na lang po yung 5-day ko na minimit kayo every day sa 5-day challenge, 'di ba? At saka paggamit ko ng mga tools, may bayad po 'yun. Paggamit ko ng iba't ibang tools, may bayad po 'yun. Katulad nito, naka-live stream ako, na-recorded to para may access kayo. May bayad po 'yun. Pero dahil values po yung binibigay ko, kaya parang na-feel nyo na yung ano ko ba, like talagang sweet kayo na nagbibigay ng testimony na totoo talaga. Kasi values po ang binibigay ko para magkaroon kayo ng client. Si Sir Joseph parang inaantok, parang bagong gising to ng hapon ba? Pero yun guys, open camera na, magsi-selfie na tayo. Coach, last question lang. Yes. Ano po maka-receive ng email yung yung bagong join sa community for the free training? For the free training, doon po nakaka-receive yun sa sa community natin sa .io. Pero pag yung mga naka-join po is personalized email po yun. Like, Kung alam ko paano nakapag-join. Nas.io, di ba? Oo. Oo. Pero nakaka-receive ka ng email. Opo. Okay. Doon yata yun kay Jamba yun.
O iba Iba yun? yun. Iba yun? Iba yun. Ah, sige. Oo. Iba Kita po mo- yun si Jam Sa da- Baluta. sa dami ng hindi mo na alam kung sino-sino yung. Barangay VA yun. Sige, check ko ulit sa Jam. email ko. Si Jam Oo. Baluta. Oo. Oo. So guys, mag-ano na tayo ha, mag picture na. Okay, 1. Wait lang. 2, 3. Yan. Yun guys. Thank you so much sa pag-attend. Then, Oo. Thank you din, Coach. Rhea, nag-message ako sa iyo sa IG. Sige po. Na-share ko na Thank you. yun. Thank Coach, you alam mo very ba much. yung cut ko din dito, nakikinig. Buti na ikaw mabibit-bit mo yan. Yung akin, nonchalant eh. Walang pakialam sa mundo eh.